guys! Good morning and welcome back to our channel! Sino yung mga puyat dyan? Kakapanood ng Senate hearing. Present yun. Kahit tayo ay nasa Canada, tutok na tutok tayo sa nangyayari. Lalo na si Alwin. Ayan. Ganda kasi umamin na si Alcantara. Si D.E. Alcantara. Pero syempre, sabi nga ni Bryce ay may kulang. Tama pero may kulang. So siguro, syempre hindi tayo nakakarinig pa nung mga high-ranking officials. Ito parang mga sinasabi or nadadawit pa lang yung mga galamay, yung mga kaya sabihin, pero kapag bigating names na, ayan, hindi na nila masabi pa sa ngayon. But hopefully, no, ay ito na nga po, mabuksan na ang libro, ayan, at tuloy-tuloy na ang pagpapabalik ng pera ng bayan. Yan, at ma-stop na ang korupsyon. Marami na matatakot ngayon. Yes. Sana. Napakalayo pa natin sa finish line, pero sana ito na yung umpisa. 'Di ba? Mahiya na sila at matakot sa pwedeng mangyari sa kanila kapag sila ay nakipag-participate pa sa ganitong sistema o kalakaran. Ayan, no? Puyat na puyat si Alwin, parang hanggang alas 2 yata to. Bitin pa nga, pero wala, inaantok na talaga. Parang yun na yung pumalit sa Netflix namin. Panoorin ko na lang yung replay or yung mga pero kasi pag shortened version, minsan hindi mo makaka-capture yung context and bakit sinabi yung ganito, yung ganyan. So maganda mapanood yung like full length hearing. But yeah, we'll pray for talaga better outcomes. Marami pa silang susolusyonan at iimbestigahan. Yan, no? Nakakagalit lang talaga yung mga nangyayari kasi tayo din naman, naghirap tayo sa traffic, naghirap tayo sa mga baha. Pero yun pala, no, akala natin nasa atin lang yung problema, akala natin tamad tayo, hindi tayo nagtitiis. Yun pala ay pwede sanang better yung ating situation, no, kung na-deliver ng maayos ng government yung services na para sa taong bayan. But yeah, andito tayo. Let's just hope na mabago yung ganong sistema kasi nga systemic na yung corruption na nangyayari sa Pilipinas. Okay, so ngayon guys, samahan nyo kami. Kami pala ay magpapa-check up ngayon sa foot specialist. So ako ay nag-leave para kasi maasikaso ko na ang aking dinadaing na pain sa heel. So meron tayong heel pain kapag prolonged standing or kahit bagong gising, masakit minsan yung sakong. So kaya nagbook na ako sa espesyalista mismo. So ganoon din kay Alwin, no? Yeah. Kasi yung work niya sa warehouse nakatayo din. So sumasakit yung sa heel niya kapag matagal. So iniisip namin kung kailangan ba ng orthotics dito or gamot lang or whatever, 'di ba? Parang napapa-research na nga ako baka may plantar fasciitis tayo or whatever. So we will see kasi naman ang magtitingin sa atin podiatrist. And i-check din namin kung covered to sa insurance ni Alwin. So, pareho naming dinala. Although sa akin, health spending account. So, kung hindi covered, di babayaran ko siya sa health spending account ko. Pero kung covered, then good. I think may certain portion din yung Alberta Health to cover yung sa podiatrist. Pero, sabi kasi, pa-explain na lang doon. So, yeah, malaman natin kung magkano yung magagastos natin and ano yung treatment na ibibigay sa atin. So, yeah, samahan nyo kami. So guys, nandito na tayo sa may Heritage. So, building to pero nasa 3rd floor daw yun. So, Heritage Professional Center. Ang dami ring clinics. Iba-iba may Chiro, Physio, mga walk-in medical clinic. But yeah, we'll go inside the 3rd floor. Dito na guys kami. Kasi operahan na. X-ray. Yeah. Scan. Yeah, papascan. Papagawa kami ng shoes. Oh, kasi may nakitang finding sa paa. Yeah. Nakaganong. Ano ba yan? Ganyan. So, Kaya ganun din ako. sumasakit. Parehas din ako. Pero 2 weeks, Plantar fasciitis. 2 weeks pa namin siya makukuha. Kasi magagaling pa ng Vancouver. Ang galing din, ano. So, yeah. Balitaan namin kayo mamaya, guys, kung anong mangyayari. Yan. So, katatapos lang natin, guys, no. Siguro mga 1 oras. Oh, tama. 1 oras din.
Kasi 11:30 na rin dito eh. Dalawa rin naman tayo. Yeah, dalawa na kami noon. Ayan. So explain namin mamaya guys kung magkano yung binayaran natin ano. Ayan, medyo malaki yung binayaran. Pero ano kasi to, covered naman ng ating benefits sa work. Kaya may re-reimburse naman yun. Ayan. So explain namin guys hanggat nandito pa tayo kasi mahaba pa rin yung oras natin. Yes. Alright. Alright. So first time namin podiatrist, yung specialista para sa paa. So, syempre, initial visit namin to, separate yan sa kung ano yung magiging treatment recommendation niya. So, yung initial visit, i-assess ano yung meron ka, ano ba yung kailangan mo, may problem ba sa feet mo. So, yun, in-assess siya. Mabait din we recommend yung nag-assess sa amin, si Dr. Donovan. Bait pa din, Diba? no? Mabait. So, ano siya, nag-explain talaga kung ano yung meron ako. So, meron akong condition. I think, ano to, yung sinabi niya, posterior tibial tendon dysfunction. Tapos, meron pang isa. And then, kay Alvin, yung common lang din naman, yung plantar fasciitis. And then, another one. So, with that, nag-recommend siya ng orthotics. Yan, para assess yung aming walking, yung heel, at hindi siya sumakit kapag kami ay nakastand or nagwo-walk. And then, yun, in-explain niya kung okay ba kami sa orthotics kasi it's kinda costly. So, yung orthotics daw ay nasa $600. So, $600 each. But, syempre, ano naman kami, may coverage si Alwin, meron din ako. So, sabi namin, yan, para din naman sa amin yun and para sa condition namin di nasasakit yung heel. Sabi namin, okay, go sa $600 na orthotics. So, bago niya gawin yon, parang in-scan muna yung paa namin, no? Ang ganda kasi may device sila pang scan ng heel. Nakahiga kami, tas dadapa. So, yung sa pagdapa naman, ang sinukatan niya, parang binolpen niya pa yun, no? Yung sakong. Kasi dapat measured talaga kung gaano kataas or kababa yung, siguro yung i-recommend niyang orthotics para magbigay ng comfort. Yan, nasa ano lang din naman yun, 10 minutes each kami. Mabilis lang. Mabilis lang din. And then, yun, may ano lang din siya doon, little device na to assist him sa pag-gauge ng measurement. Yeah. And then yun nga, in-explain na sa amin na it will take 2 to 3 weeks daw para ma-customize yung orthotics namin. And first time yon, at least din sa steel toe ni Alvin kasi nga syempre sa warehouse gumagamit si Alvin ng steel toe. Yung steel shoes pala, medyo mabigat yon kumpara sa regular shoes. So syempre nakakaano din yun ng weight, mas mahihirapan din yung ating feet. So, magkakasya din daw yung orthotics doon. Yan, na pwede niyang gamitin. So, ako naman daw, sabi niya, since office ako, yung casual orthotics lang, hindi yung ganun kataas kay Alvin. Doon ko talaga siya gagamitin kasi yun yung mas ginagamit ko, tsaka lagi ako nakatayo. So, yun yung paglalagyan ko talaga. Yes. So, yun, in-explain sa amin. Pero nga, kasi depende yan sa kind ng insurance. So, si Alvin, yung insurance niya, hindi agad yung direct bill. Kami yung magsasubmit. So, kami muna yung nag-advance nito. Syempre, credit card muna. Ang mahal nasa 1,200 plus yung initial visit, which is babalik din naman daw. Pero kami yung mag-a-advance. So, okay na rin. At least, diba, nakita natin yung na-assess tayo ng isang espesyalista. Talaga, hindi kami maghuhula. Try ng sapatos para mabigyan ng comfort. Pero yun pala, may dapat tayong isuot, yung customize talaga kasi iba-iba tayo ng yung pagpapa-curve, yung curve ng nung sa may ng paa natin, isa ganun. Sa akin basta may dysfunction nga siyang sinabi, pero hindi naman daw abnormality yon, ganun lang daw talaga yung build ko. So kailangan lang ma-assist nga ng orthotics para hindi napupunta sa heel yung overall weight ko. Kaya daw nagkakaroon din ako ng lower back pain, ng hip pain or knee pain kasi nagko-compensate yung body ko. At yun nga, napupunta lahat yung weight doon sa heel. Tsaka tinuruan ako, di ba baby, yung paa ko. Kunyari, ito yung wall, ito yung paa ko. Igaganon ko yung pinaka-paa ko. Yung exercise 3 to 5 times a day. Yan para
ma-relax daw. Wag daw yung painful na, yung stretching. Dapat yung sakto lang. yung happy stretch. Yung Oo. gano'n. Yung magbibigay sa'yo ng comfort. Yeah. So, yun yung mga, at least, diba, na check natin sa health natin. Kasi it's very important din na okay yung paglalakad natin, hindi tayo in pain. Kasi matagal ko na rin talaga gustong magpa-check up sa podiatrist. Akala ko dapat sa family doctor, whatever. Iba, Kasi iba pag siya. podiatrist, may bayad ka talaga. Syempre, Yeah. pag family doctor, wala kang bayad. Pero syempre, hindi sila yung espesyalista. Hindi rin sila yung makakapag-refer, makakapagsukat ng tamang orthotics para sa'yo. So, yan, marirecommend namin guys sa Heritage Family Foot Clinic. Nandito siya sa Heritage Professional Center. Yan, 3rd floor. Yan, si Dr. Donovan. Ipin nyo lang guys sa waist nyo. So, marami pa ditong mga clinics, physio, chiro, mga walk-in clinic pa nga to eh. Shop. Ano pa yan, mga hearing aid, ang dami. So, para pag gusto mo pala asikasuhin yung buong health mo, Andito na. andito na pati may dental clinic dental, din. meron na rin dito. Tas denture clinic. Ayos din Ayos pala din tong po building, dito. no? Mostly health related. Yeah. Kapag Malapit na to sa Sinop guys. gusto mong ubusin ang benefits mo, ayan, dito ka na isa-isahin mo, o acupuncture. Kaya yan, at least ito, binigay sa amin din yung documents. Nandito yung diagnosis namin, nandito yung invoice, kasi ipapasa rin namin to sa sa insurance, tsaka sa, pag mag-claim ako sa aking health spending account. Yes, sir. Yes, so ngayon, ayan o, maaga tayong natapos. So, may swimming si Zion. First time kong sasama sa kanyang swimming in a moment. Yan, dilibot lang muna tayo para hindi na tayo umuwi ng bahay. Kasi nandito na rin banda sa may quarry lang yung kay Zion eh. Tsaka sinigurado na rin namin guys na kumain talaga kami. Yeah, Para sa hindi bahay. kami kakain pa sa labas. Maybe siguro later na after ng swimming for merienda or whatever. So, yun guys, no? Yan, so yeah, pasyal muna tayo. Siguro saan ba tayo? Dumaan muna kami guys ng Winners. Katapat lang ito, ang pinuntahan namin, andun lang sa likod namin. Ayan. Hindi ka, ano lang, tingin-tingin lang. Pampaubos ng oras. Wala pang magawa eh. Kasi 1 p.m. pa yung Oo nga. swimming result. So, we still have 1 hour. Yes. Nalibot. Ayun, wala masyadong tao ngayon ah. Ganda. Oo. Oo nga, no? Ganda na itong mga to. Kulay. Ano, Oh, beware, sayang ah. Thanksgiving. Diba? Thanksgiving na sa October 13. Yep. May mga turkey na ba ang lahat? Oo nga pala, no? Holiday yun. So, long weekend na naman yun. Diba? Hindi ka naman affected eh. Yun nga lang. Kasi nga, may paso. Ano tayo nun? Off natin yun. Saan tayo? Mga attire niya. Oh, ito guys, oh. Oh, may kasama pang flashlight, oh. Ganda. Galing ng outfit ah. Kano to? Ano? $30. Yan? Oo. Pwede na. Ito, pag ganito ka, 5 to 6 years old. Ganun din siguro yan. O, 30. You want to be a burger? Ay, si Zion daw gusto niya maging burger. Hindi ka sasaya, malaki yan. $30. Mga ito, malamang 32 mga to. O, you want to be a royal guard? $30. Mga 30 years. Yeah. Kasi Ito, lagi oh. na lang dinosaur si Zion eh. 30 Kaso malaki sa kanya to eh. O, $25 naman to. Okay. Okay, so yun, tingin-tingin lang muna tayo dito. Mga gamit sa bahay, guys. Kung naghahanap kayo. Yan, okay din dito guys sa Winners actually. Okay din mamili dito. Mura din dito. Kompleto rin dito. May mga shoes, may mga damit, bags. O, Instagram. Ayan. No, cute. Ang makeup. Mm.
ano na, Christmas. Oo nga, no? Wala pa tayong Christmas light. Di pa kami nakakabili guys ng Christmas light. Okay guys, andito na tayo sa Remington YMCA. Ready na for Zion's third swimming lesson? Wow. Nope. Yeah, excited na yan siya kanina pa. Yeah? Mommy, What? you not to go there. It is the daycare. Ano? That is close. Close yung daycare. Okay, yeah. We'll just go to your swimming lesson, okay? That is I take this toy shark. Okay, you take the toy shark and play and swim, okay? Right? First time makakasama ni Emma guys dito sa YMCA kasi nag-leave siya ngayong araw na to dahil nga meron tayong check-up. Ayan. Actually guys, pwede rin kami maligo kung gusto namin. Pero syempre, nakakatama din kasi sayang na lang. Nasayan? Yeah. Okay, so pasok muna tayo dito. Yeah. Alright guys, so yun, tapos na ang swimming lesson ni Zion. So pangatlong ano niya na to, weeks. Ayan. So How are actually, you, Zion? Did you enjoy? No? Huh? Did you have fun? Nope. Pero enjoy na enjoy yan. Oo. Ayan, so ito nga pala, napansin ako sa damit na Emma. Sabi ko, saan galing yung damit niya? Ah, Ang ganda eh, oh. yan. Kabayan. Kabayan. Oh, very timely. Bigay to sa akin nung kami, visit sa SAFE. Sa SAFE. Yan, kabayan at SAFE yung kapihan. Yan. Mhm. Alright. So, nakakatuwa din na makita si Zion kasi syempre first time ko lang na sumama sa swimming lesson niya. Yung mga parang ano lang, baby teachings lang ng swimming, hindi talaga nakikinig yung mga bata, karamihan. Oo. Lalo na di si Zion. Pero Bata pa kasi. may mas isa pang hindi talaga nakikinig. Oo. Pero at least din, matuto sila, di ba? Yan, unti-unti lang yan kasi syempre bata, yung attention talaga nila, hindi Oo focus naman. doon. Oo naman. Pero nakakatuwa, at least natututo siya yung mga float, yung mga bubbles. Ayun. Alright, so yun guys, siguro dito na namin tatapusin ang vlog namin ano, and I hope na nag-enjoy ka sa vlog namin ni Emma ngayon for today. Yes. And so yeah, we'll see you on the next one. Peace!